nga ba magtiwala ulit? Ito ang 8 tips para maibalik ang tiwala sa inyong relasyon. Tip number 1. Ilabas ang galit. Maging ang napakaliit na bagay na nakasira sa inyong tiwala ay maaring humantong sa emosyonal at mental at pisikal na problema. Halimbawa nito ang maaring mawalan ng gana kumain ng isang tao. Mahirapan makatulog o mabilis magalit. Upang maiwasan ang mga ito, mahiging huwag kimkimin ang galit. Sumigaw kung kailangan mong sumigaw. Kung ito ay makakatulong bawasan ang iyong galit. Gawin ito. Ngunit, siguraduhin lang na huwag saktan ang sarili at ang ibang tao. Tip number 1. Ilabas ang galit. Tip number 2. Pag-usapan ito. Maaaring mahirap itong pag-usapan. Ngunit ang pinakamadaling paraan upang mabuo ulit ang pagtitiwala ay pag-usapan ito. Kung ang iyong kaibigan o asawa ang sumira ng tiwala na ito, itanong sa kanila ang mga dahilan kung bakit nila nagawa ito. Ang mga dahilan nila ay maaaring makatulong sa iyong timbangan ang mga sitwasyon at magtiwala uli. Tip number 2. Pag-usapan ito. Tip number 3. Huwag balik-balikan ang nakaraan. Pagkatapos mong kausapin ang mga taong nakasira ng iyong tiwala at nagdesisyon kang pagkatiwalaan ulit sila, huwag mo nang balikan ang panahon na sinira nila ang iyong tiwala. Maiging tanggapin lang ang mga bagay na ito dahil hindi naman maaring bumalik sa nakaraan ang taong nakapanakit sa iyo at itama ang kanyang pagkakamali. Mahihirapan kang magtiwala uli kung nakatuon ka lang sa lahat ng negatibo. Ika nga, kung gusto mong makalimot sa nakaraan, kailangan mong ituon ang iyong atensyon sa kasalukuyan. Tip number 3. Huwag balik-balikan ang nakaraan. Tip number 4. Tigilan ang pagsisisi sa sarili. Sabi nila, it takes two to tango. Maaring may parte ka kung bakit nasira ang isang tao ang iyong tiwala. Ngunit, hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo dahil desisyon nila na sirain ang tiwala mo. Wala ka ng parte sa desisyon nilang lukuhin ka. Imbis na sisihin mo ang sarili mo, isipin na lang na hindi ka karapat-dapat sa ginawa nila sa iyo dahil hindi naman talaga. Maging bukas na lang tumanggap ng ibang tao. Hindi mo kailangan madaliin ang pagtitiwala uli. Maaring maibalik ang tamang tao sa iyong tiwala. Tip number 4. Tigilan ang pagsisisi sa sarili. Tip number 5. Pagbutihin pa ang sarili. Huwag kang magmadaling magtiwala ulit. Dahil lahat ng bagay na nakakapanakit sa atin ay nangangailangan ng oras para maghilom. Bagkus, ituon ang enerhiya at oras sa pagpapabuti ng iyong sarili. Kilalanin pa ang sarili at pagbutihin pa ang mga kagalingan. Kung mahirap para sa iyo na magtiwala muli, gawin na lang mas karapat-dapat pa ang sarili na tumanggap ng tiwala ng ibang tao. Sirain man nila muli ang iyong tiwala, ikaw ay kabilang banda sa katiwa-tiwala pa rin. Huwag mong hayaang baguhin ka ng pagkakamali ng iba. Tip number 5. Pagbutihin pa ang sarili. Tip number 6. Ituon ang sarili sa mga mas mahalagang bagay. Ika nga nila, ang mga bagay na hindi nakakapantay sa atin ay magpapabuti sa atin. Mahirap mang maging positibo sa mga panahong ito, ngunit isipin na lahat ng nangyayari ay may dahilan. Dahil sa pagsira nila ng iyong tiwala, mas makilala mo ang iyong sarili at mas naging malakas kang harapin ang hamon sa buhay. Ituon ang atensyon sa sarili, pamilya, karera o sa pagpapaigi ng relasyon sa ibang tao. Tip number 6. Ituon ang sarili sa mga mas mahalagang bagay. Tip number 7. Tandaan na hindi pare-pareho ang lahat ng tao. Kung ibang tao ang nais mong pagkatiwalaan,
Tandaan na hindi sila pare-pareho ng taong nanakit sa iyo. Katulad mo rin sila na tumaya sa iyo at umasa na hindi mo sisirain ang tiwala nila. Tandaan, walang taong nasa katinuan ng gustong manakit ng iba. Tip number 7. Tandaan na hindi pare-pareho ang lahat ng tao. Tip number 8. Magpatawad at lumimot. Minsan sinasabi natin na napatawad na natin ang isang tao. Ngunit may mga pagkakataon na iniisip natin na uulit-ulitin nilang muli ang kanilang ginawa. At madalas sa tuwing may argumento binabalik natin ang ginawang ito ng ating mga karelasyon. Ibig sabihin, maaring pinili mo lang pagkatiwalaan at pakisamahan ulit ang karelasyon. Ngunit hindi mo pa siya tunay na napapatawad. Dahil ang nagpapatawad ay kaugnay ng paglimot. Kung napatawad mo na ang isang tao, makikita mo ulit siya na tila isang blankong papel. Tandaan, lahat tayo ay may pagkukulang at makakatulong sa mundo ang kaunting pagpapatawad. Madali man itong sabihin, sadya namang napakahirap gawin. Ngunit pakakatandaan din na walang nakatakdang petsa sa pagpapatawad. Tip number 8. Magpatawad at lumimot.